True Subscribers Horror Stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real Paranormal Encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala nang lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa na naman pong kahihilakbutang episode dito po sa Subscribers Hilakbot Stories. Kasama po ninyo ang inyong lingkod. Ako po si Red, ang boses sa likod ng HTV, Sindak Short Stories at ng ating bunsong channel ang Hilakbot Haunted History. Sana po'y nasusundan ninyo ang mga bagong episodes mula po sa ating mga bunsong channels at gawin na rin po syempre ang pag-follow ninyo sa ating podcast dahil nandun din po ang ating SHS mga bagong season. Every Saturday po yan nag-i-streaming sa Pinoy Horror Radio Podcast, streaming on Spotify at iba pa pong mga streaming platforms ng mga podcast. So please do follow us at syempre antabayanan po lagi dyan ng mga episodes na ating ina-upload everyday. At meron din po mga naka-schedule din na mga stories, mga stand-alone stories po mula sa Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories the Podcast. Iba naman din po yun. So sana masamahan nyo rin po kami dyan. Sa ating subscribers Hilakbot Stories, ngayong gabing ito itatampok po natin ang mga ipinadalang real, paranormal and scary stories ni na Abe, Fen at Stephanie. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Sorry po kung hindi masyadong nakakatakot ang kwentong ito pero gusto ko lamang din pong ibahagi. Doon po kasi sa bagong pwesto ko na kung saan ako nagdo-duty, may mga yabag po akong naririnig, lalo po doon sa papuntang second floor ng opisina. Hindi ko naman po sila alintana dahil nung una akala ko po'y normal lamang po o kaya'y may mga empleyado lamang na nag-e-extra o kaya nag-o-overtime ng ganong araw sa ikalawa o kaya ikatlong palapag. Pero sabi nga nila, nakamamatay talaga ang maling akala. Isang araw ng Sabado iyon, sarado po yung mga gusali na pinagtatrabahuhan ko. Subalit kailangan ko pa rin pumasok dahil sakop ng sahod ko ang araw na ito tuwing weekends. Hindi ko na rin po ilalagay o papangalanan pa kung anong building ito pagkat ito'y government office. Pagkaupo ko pa lamang po, narinig ko na po ang yabag papunta sa taas na palapag. Nagkukumahaw pa nga akong sundan kung sino man ang nasa taas, baka kasi meron na pong outsiders na nakapasok. Hanggang sa narating ko ang second floor. Pero wala naman pong tao anumang o kahit anumang hayop na maaaring maging sanhi ng narinig kong yabag kanina. Lalo ko pa nga pong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa flashlight ko. Nanginginig na nga po yung aking mga kamay dahil sa kaba dahil iba na rin po yung nararamdaman ko. Sa aking isipan, nilabanan ko po ito ng husto sapagkat kailangan ko talagang inspeksyonin yon dahil trabaho ko ito. Trabaho ko na gawing ligtas ang mga tao o yung pagmamay-ari mismo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. So pumanhik po ako sa third floor hanggang sa last floor sa itaas na palapag. Nang marating ko nga po yung naturang opisina, nakaramdam ako na pumapatak na ang mga nagbubutil-butil kong pawis mula sa aking noo. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko at tila baga maginaw din sa loob kahit wala namang aircon.
pag-ikot ko sa loob ng opisina, wala naman akong nakita na kahit ano, pero ramdam ko na merong nakaantabay sa akin at nakatingin lang. Kung kaya't dali-dali na akong bumaba at inireport ko sa kasamahan ko ang nangyari. Sabi ng OIC namin, ang tapang ko nga daw kung bakit umakyat pa ako doon sa palapag na iyon, samantalang iniiwasan ng karamihan na umakyat ng mag-isa dahil totoo daw na may nagpaparamdam doon. Sinabi ko pa nga at balik tanong ko kung meron bang nangyari sa palapag na iyon. Mahabang paliwanag na lang ng OIC namin, may nagpaparamdam lang daw. Pero sa kanyang pagkakatanda ay wala naman daw nakarumal-dumal na kahit na anong pangyayari ang naganap sa naturang palapag. Ang tanging alam lang niya, sa tapat namin na kalsada ay merong namatay na mag-ina at ang sabi ng mga ibang empleyado na nagtatrabaho sa gusaling yun, nagpapakita daw yung bata at yung matandang babae na iyon sa taas ng gusali. Kaya marahil ito yung nagparamdam sa akin. Yung bata nga daw ang palaging ang nag-aakyat manaog sa hagdan, kaya't maaaring siya ang narinig kong mga yabag o sa kanya nanggagaling yung mga narinig kong yabag. Pati nga daw yung ibang lady guard na nakapwesto doon ay pare-pareho ng sinasabi. Hindi ko nga din po alam kung matatawa ako o matatakot sa revelasyong iyon, pero inisip ko na lamang na maaaring pa-welcome nila sa akin ito dito sa aking trabaho. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa inyong pinadalang kwento mula sa Sindak Stories 2008@gmail.com mula po kay Abe at yan po yung yabag na tinitle pa niya mismo. So, grabe paano namatay kayo mag-ina? Hindi kaya nasagasaan or kung anong klaseng history man yun, pero sana ipabless din sana itong building ninyo ulit, di ba? Anyway, ang masaklap lang kasi government masaklap government, baka hindi yung mag-ina yung nararamdaman mo dyan, yung nagpaparamdam ng mga yabag. Baka mga ghost employees yan. Biro lang. Tuhog tayo sa susunod na kwento. Wala naman po dito kay Fen. At ito ba sa Facebook to? Sa Facebook po ito nanggaling. So, diretso tayo dito sa kwentong ito. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ang ibabahagi ko po ay nangyari noong 6 years old pa lamang ako at 2 araw bago mag 7th birthday ko. Aside po sa Typhoon Yolanda ay ito ang isa sa major events sa buhay ko na hindi ko malilimutan kailanman. Hindi po siya nakakakilabot, kaya naman po hesitant din ako na ibahagi ito. November 5, 2001. Habang nag-aalmusal ako bago pumasok sa school, gayon din na pagkabisi ng buong pamilya, inaasikaso ni mama ang mga gamit ko sa school habang si lola naman ay nagluluto. Panahon po kasi ng anihan ng palay kaya may mga pupunta sa bahay namin para mag-ani dahil malawak din po at hindi naman sa pagmamayabang, meron po kaming palayan. Yung lolo ko naman naglatag ng banig pero hindi ko na rin po maalala yung rason. Umaga pa po kasi noon at hindi pa oras para matulog. Sa may kusina po siya naglatag sa harapan ng mesa namin na pang last supper ang peg sa haba kung saan ako kasalukuyang kumakain. In a joking manner, sinabi ni lolo na, "Oh, wala nang bangon-bangon to." Sabi naman ng tiyuhin ko na isa sa mag-aani, "Ay nako, wag po kayo magsalita ng ganyan." At nagkabiruan na po sila. Bago mahiga si lolo ay binigyan niya ako ng 5 piso bilang reses o pambaon ko sa aking reses. Alam niyo naman po na ang 5 piso noon ay pang middle class family na baon kaya sobrang tuwa ko na nung mga panahong yun. Nilalaro ko na parang toss coin yung 5 piso pagkatapos kong kumain habang nakaupo pa rin doon sa pwesto ko kung saan ako unang pumesto kanina.
Sinaway ako ni lolo ko baka daw kasi mahulog ako since ang sahig namin ay gawa sa kawayan na biniyak ng ilang parte, pinakinis at pinagtagpi-tagpi. Hindi ako nakinig at nangyari nga'y nahulog yung 5 piso at sinubukan kong hanapin kasi ihahatid na rin ako sa school. Tinulungan pa nga ako ni mama noon at tinignan namin sa lahat ng pwedeng mapuntahan o masiksikan ng 5 piso na iyon pero hindi talaga namin nakita. Kaya hinayaan na lang namin kasi malilate na rin ako. 3:00 ng hapon sa eskwelahan habang nagkakatuwaan kami ng mga kaklase ko. Kinalabit ako ng isa kong kaklase. Dumating daw yung mama ko at kausap ang teacher namin. Nagtaka ako. 5 PM pa kasi ang uwian namin. Bakit naroroon si mama? Bakit kausap din niya ang teacher namin? Then tinawag na ako ng teacher at sinusundo na daw ako ng mama ko. Sobra yung pagtataka ko nung time na iyon. Kaya kahit habang nasa daanan kami ay para bang inaagusan ako ng maraming katanungan. Tinatanong ko rin naman si mama, bakit uuwi kami ng maaga? Pero dismayado ako dahil wala din naman siyang naisagot sa akin noong una. Pinakonsensya ko pa nga siya at sinabi kong may quiz pa nga kami ng araw na iyon. Di ako masagot ng diretsyo ni mama pero kitang-kita kong namumula ang kanyang mata at sobrang lungkot ng kanyang muka. Makikita mo talaga doon sa kanyang muka na hindi niya kayang sabihin yung bagay na iyon hanggang sa humikbi muna siya at pinigilan ang luhang papatak na sana sa kanyang mata sabay sabing, "Wala na yung lolo mo." Ha? Bakit po? Saan po siya pumunta? Sa murang isipan ko. Alam ko ang ibig sabihin niya pero andun yung denial. Mangiyak-ngiyak na tugon na lang ni mama. Hindi na siya babalik. Nag-iisip na ako noon. Totoo ba yung sinasabi ni mama? At anong nangyari? Ma naman, huwag ka namang magbiro. Huwag niyo po akong gino-joke ng ganyan kasi hindi po maganda yun, ma. Sabi ko pa. Hindi pa kasi uso noon yung term na prank pero talamak na gawain na yun ang mga pinsan ko talaga sa akin. May pasundot pa eh. That time sabi ni mama, tingnan ko na lang daw pag uwi. Napaisip na talaga ako ng sobra-sobra at iba na yung nararamdaman ko. Mas lalong bumigat. Bibitinin po muna namin ang kwentong ito at alam na po ninyo ang susunod kong sasabihin dahil pag dito po sa subscribers si Hilakbot Stories natag dito, pinutol natin ang kwento, binitin natin, lalabas po siya sa Sindak Short Stories na ating kapatid na channel. So, abangan po ninyo ito at sana po ay masundan ninyo ang kwento na ipinadala sa atin ni Fen. Patiktik portion na naman po tayo sa lahat ng ating mga subscribers at lalong-lalo na syempre sa ating mga channel members. So pagpapasalamat po muli syempre sa pagpapamember dito po sa ating channel, ang Team Tiktik, Team Zombie, Team Aswang at ang Team Red Zone, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nagpaplano pa rin. So why not try nyo rin po para na sa ganun malaman din po ninyo yung iba pa nating ino-offer. Si Roslyn Arante, alam na nila yan. Sina Markville, sina Midnight Lay, Marjon, May Jim o My Jim, si MNM80, Emski Ke. Ganoon na rin po kay Grace Shibahara, si Azilay. Maraming salamat nga pala sa pagpapakape nung nakaraang SHS nung Friday ata yon. At si Fatima Ramos Abad, maraming salamat. Si Miss EDM Mori na masyado ng busy. Si Chuchay, ayan, si Adam Costales na busy din nata itong mga ito. Si Ma'am Rain Angel, maraming salamat. Abangan din po, kaya tutukan din po ang Sindak Short Stories kasi may kwento po si Miss Rain Angel doon. So abangan po ninyo. At maraming salamat din sa iyo Miss Rain Angel at kay Miss D at sa iba pang mga channel members na sumunod din po at bumili, nag-purchase ng ating first paid story sa Shure. Andun pa rin po yung 99th anniversary, so medyo hektikan kasi ang mga visuals na ginagawa ngayon. So meron pa po tayong upcoming 2 exclusive stories doon, so abangan po ninyo yan. Caitlin Say,
Sino pa ba? Si Ann Mendoza, si Jero Jero, si Ma'am Jigs Balisi. Welcome back po kasi nakita natin recently naging active uli siya sa live chat. Si Ma'am Luz Claro, si Anton Tuazon, kumusta na itong mga ito? Si Elaine T. Ganoon na rin po kay Aubrey Delgado na lagi din po nakikinig sa ating Gabi ng Lagim Season 1. Meron pa rin po tayong mga upcoming pa. 13 stories po yun na kahihilakbutan na halo-halo. At ito po ay isinulat ng ating kaibigan na si Draven Black. So abangan po ninyo yan. Melanie Passion, sabi niya maraming salamat daw sa pagtiktik. So welcome din po. Si Aki ZNV, maraming salamat. Joanne Castillon, si Ma'am Tess Quitano na patron din po natin. Si Janice, kumusta na rin itong mga ito? JR Cabello, buhay pa ba itong mga to? Si Shara Chinis Morera, maraming salamat po. At sana ay magtuloy-tuloy pa rin po, humaba pa rin ang samahan natin, magdiwang pa rin tayo ng mga Mansaris. Oo, dito sa ating channel. So maraming salamat po sa pag-rejoin, sa pag-renew, o kaya sa mga bagong paparating sa ating channel para mag-join sa ating channel membership. Maraming salamat. Nandyan po yung mga detalye kung paano po sumali at may link din po tayo nandito sa description section ng Subscribers Hilakbot Stories videos natin. Ganoon na rin sa mga regular episodes. Andun din po yung link on how to join para hindi ka na rin mahirapang maghanap kung nasaan yung join button. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. Bueno, magbabalik po tayo. Break muna tayo mga kaibigan kaya dapat tutok lamang po kayo dito sa SHS segment ng Hilakbot TV. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Namatay ang music icon na si Michael Jackson sa edad na 50 noong 2009. Subalit, may mga usapan mula sa isang website na nagsasabing namataan di umano si Michael Jackson na binibisita ang sariling libingan. Ibig sabihin, buhay pa daw ito? Hilakbot Creepy Facts. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Hilakbot Creepy Facts. Ayon sa mga pamahiin, kapag ginupit mo ang iyong buhok eksaktong Biyernes 13, may family member ka daw na mamamatay. Hilakbot Creepy Facts. True Subscribers Horror Stories. Hindi ko po talaga inakala na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad. Bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real Paranormal Encounters. Noong una po ay hindi ko maunawaan kung bakit nagti-crave si Lola sa dugo. Ngunit noong nakita ko ang ginawa niya kagabi, ay naintindihan ko na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala ng lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m.
ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Muli po tayo nagbabalik dito sa SHS segment ng Hilakbot TV na sabayang mapapakinggan sa ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Sinishare ko rin po pala ito sa aking Facebook page, yung Red Hilakbot. So pa-add na rin po ako para friends tayo. Pasensya na po kung halimbawa doon sa mga nagme-message po sa atin. Hindi ko pa po masagot ngayon kasi medyo busy at iba po yung mga kiniklik at tinatype-typean ko ngayon kasi medyo busy. Pero one time po, one of these days, sasagutin ko po isa-isa yung mga messages ninyo. And ganoon na rin po, syempre, nakashare din po pala ito, mapapakinggan hindi lang po sa Facebook page natin, kundi pati sa ating IG, sa ating Hilakbot IGTV, itong Subscribers Hilakbot Stories. So sana po mapakinggan ninyo at pati na rin po yung replay natin sa ating podcast ng Pinoy Horror Stories. Pinoy Horror Radio sa Spotify. So, nagja-jam na sa utak ko. Medyo pagod lang kasi. Sorry naman. Diretso dito wala pala pantulog. Anyway, sige, diretso tayo sa maikli lamang po itong susunod na kwento at ito po ay galing po kasi sa comment section ng isa sa ating mga SHS. So, ito siya. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. So ang susunod na kwento po ay galing po kay Rina at ito po yung kanyang kwento. Pauwi na po ako noon mula sa aming probinsya sa Bohol. Mag-isa nga lang po akong lumuwas sa Maynila para makipagsapalaran. 11:00 na po yun ng gabi pero nakasakay pa rin ako ng bus papunta sa lugar kung saan ako tutuloy at ito ay sa bahay ng tita ko. Nang huminto ang bus ay bumaba muna ako sandali para bumili ng maiinom at pagkabalik ko sa bus, may babae na pong nakaupo sa pwesto ko. Hindi na lang po ako kumibo at umupo na ako sa tabi ng bintana. Nakayuko lamang siya. Ni hindi ko nga po makita ng maigi ang kanyang muka dahil nakaharang po sa kanyang hilatsa ang buhok niya. Lumipas nga po ang ilang oras at nakatulog na pala ako pero pagdilat ko, nandun pa rin po yung babae at nananatili siya sa same exact na position kanina. Inalok ko na lamang siya ng pagkain sa pagbabakasakali na papansinin niya ako. Pero wala akong narinig na kahit na anong salita sa kanya. Pagkahinto muli ng bus, may mga nagsibabaan na at nananatili lang ako nakatingin sa babaeng katabi ko hanggang sa napansin ko ang malaking sugat sa noo niya. Sa pagkabigla ko ay hinawi ko ang buhok niya para sana'y lagyan ng towel ang sugat dahil talagang umaagos ang pulang likido mula doon pero umiling lang siya at mas lalo pa siyang yumuko. Napansin ko rin ang pagkaputla ng balat niya. Nakita ko rin yung gasgas at kanyang pasa. Sa puntong iyon ay alam ko na hindi siya kagaya ko. Bata pa lang po ako, sanay na ako talagang makakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi nagtagal ay na-immune na rin po ako. Dahil doon, buong tapang ko pong sinabi na, "Anong kailangan mo dito? Tsaka bakit nandito ka pa?" Tanong ko sa babae. Laking gulat ko na lang nang biglang humangin ng malamig at nahawi ang buhok niya. Mga matang mugto, namumula at nagdudugong noo ang humarap sa akin. Dahil sa sobrang takot ay napapikit na lamang ako at nagdasal ng ubod taimtim. Pagmulat ko ay bigla na lang nawala yung babae. Doon na rin ako nakahinga ng maluwag. Hanggang sa makauwi ako ay palaisipan pa rin sa akin kung ano ang nais ipahiwatig ng babaeng iyon at kung sino siya. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat po sa pag-send ng kwentong ito sa ating email. Maging ikaw
mga solid HTV positive o kaya mga certified kasindak natin. Kung nakikinig ka, lalo na rin yung mga nasa podcast, pwede rin po kayo magbahagi ng inyong kwento dito at i-email lamang po yan sa sindakstories2008@gmail.com o sa ating Facebook ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga senders for tonight. Oras na naman ang patiktikan. Ayan. So ipapatiktik na po natin dito ang mga bagong listeners natin from San Juan, Kalayaan, Laguna. Si Louie Ann De La Paz at sa De La Paz family. Maraming salamat po. Patiktik din po natin si Vizaila May Gedalanga. Matagal na rin po akong fans ninyo o fans daw siya o fan ng YouTube channel ninyo at ginagawa na din po naming bonding moments ng magpipinsan to. Wow! Nax, salamat po dahil nakikinig po kayo dyan. Patiktik din po natin dito si sino pa ba? Ano pangalan niya? Wala siyang linagay na pangalan pero sige, wait lang ha. Si Chief Cook Casper ng MV Medi Hiroshima. Wow, so ano siya? Nasa barko. Si Chief Cook Casper, maraming salamat. At sa lahat naman ay kinig dyan sa MV Medi Hiroshima. At sila pala yung nakikinig daw sa Spotify at meron po siyang sinabi dito. Tagal na rin po ako nakikinig sa inyo HTV. Sana po damihan nyo po rin po yung upload ninyo at sana mas updated pa ang podcast. Kasi lulan ko po, kasi po sabi niya, tulad ko po na isang seaman, nagda-download po ako ng mga bagong upload ninyo sa Spotify. Wow, nakaka-touch naman. Minsan po matagal ang biyahe namin kahit walang internet sa biyahe, at least napapakinggan ko po yung episodes. So ano po siya sa Spotify po, kasi may reason na rin po tayo doon. Ilabas ko na rin po sa Red Tape episode ng Spotify sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the podcast noon. Last year po yun, sinabi ko na po na hindi kasi namin agad-agad pwedeng isalpak lahat ng mga bagong uploads from YouTube channel to podcast. So kung gusto mo ng medyo updated, punta ka muna sa Pinoy Horror Radio sa Spotify. Sa Hilakbot at Sindak din po yun. So para andun na yung rundown, andun na yung list. So para hindi ka na rin mahirapan. Pero ganun pa, maraming salamat sa pag-download. At syempre ganun na rin po sa pakikinig. Kahit nandun sila sa may MV Hiroshima. So maraming salamat po. Nakaka-touch lang yun. Ito rin, sabi naman dito ni Fen Fountain, sabi niya, may kaboses ka Sir Red na anchor sa Tacloban sa DYVL, si Sir Neil Glova. So Fen, ikaw ay Sir or Ma'am, pakisabi na lang kay Sir Neil Glova, extend my regards. Sana nga marami pa ma-meet ko rin siya in person. Ayan, mga anchors sa mga AM stations. At huli na po, last but not the least, sina Maricel Makatantan. Patiktik din natin, ito ring may YouTube channel na ang pangalan ay Jam Reactions. Habang nagtutupi daw po siya ng damit ay nakatutok din sa atin. Salamat po sa inyo. At ito, sige, sabit na rin natin ang kapatid natin, si Creepy Cheesecake. Meron po tayong collab kay Creepy Cheesecake sa kanyang channel. Yung last December ata din yun. Nakalimutan ko lang yung title ng kwento. Pero hanapin nyo po doon, nag-guest narration po tayo. Meron tayong collab sa kanya dito, yung Santa Claus. Kasama natin dyan si Twisted Mind. Ayan, si Selena o Selena. Ayan, so mga kapatid natin yan. Sabi ni Creepy Cheesecake, nakikinig ako sa iyo Sir Red. Hindi ko po lalaktawan dahil walang tapon ng mga kwento. Hindi lang po ako masyado nagko-comment dahil nasa work po ako. Pero lagi pa ako nakikinig. Salamat po, maraming salamat talaga dito sa mga kapatid natin na ito na sumusuporta sa atin. At sana wag kayong magsawa, sana nandiyan kayo palagi kasi kayo din yung hinuhugutan namin ng lakas kapag medyo, alam nyo na yon, may mga PM tayo, alam nyo na yon. Okay, so maraming salamat. So dyan na po nagtatapos ang ating SHS ngayong gabing ito. So wag kalimutan, naka full episode na ang Misteryo ng Tahanan ni Camijo Mikan, si Ma'am Mikan B o Maikan B. Hilakbot 24/7 din po, andyan na rin po. Please pakisupport na rin po, sana umabot man lang tayo ng kahit 200, 300 na nakikinig dyan. Please pa-push naman, paki-promote na lang din po. At ganoon na rin po syempre yung ating podcast, once again Pinoy Horror Radio sa Hilakbot at Sindak din po yan.
Iba pa po yung isa pa, yung Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, the podcast. Maraming salamat kasi kahit papaano nagra-rank din po tayo sa top 20 ng mga top podcast in the Philippines. So nasa top 20 tayo. Medyo paiba-iba din po kasi yung ranking. So hindi ko masabi kung saan. Basta importante na sa top 20 dahil sinusuportahan po ng ating mga giliw na tigapakinig sa podcast world. So maraming salamat. At ganoon na rin po syempre ang ating video on demand. Nandyan pa rin po sa Sure ang 99th anniversary on how to book. Please check out the pinned post doon po sa ating Facebook page to know more about on how to book and of course to how to order, purchase this video on demand. Ito dito po sa Sure ang 99th anniversary. Maraming salamat po. Every Monday and Friday po 9 PM mapapakinggan ng Sabayan dito po sa Hilakbot TV channel, sa ating Facebook page at Hilakbot IGTV. Ganoon na rin po nakashare sa Hilakbot Haunted History, Sindak Short Stories ang SHS segment natin. Sa mga baguhan, segment po ito ng Hilakbot TV. Hindi po siya masasabing regular episode. Ang regular episodes natin every 12 midnight. Sa Hilakbot 24/7, umiikot po talaga ang mga kwento dyan. So please, wag po tayo maging, ano ba tawag doon? Yung mga ignoramos, sabi nga nila. Yung ignorante. Pakibasa naman yung description section. Parang awa, utang na loob naman, no? Di ba? Yan. So may replay po tayo sa ating mga Hilakbot podcast. Siyempre Pinoy Horror Radio, Saturday 9 PM. So alam niyo na po yan. So pinaplug na natin. Sana naman please nasusundan po ninyo. Once again, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po siyempre ang ating hawaan at para wala nang galingan at tayong lahat ay maging solid HTV. Positive. Pamela, I love you. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.